Morning, Basyonistas! Good morning po sa Gabos. Good morning sa lahat. Andito po ako ulit sa Toktok. Papasok na naman. Yan, pakita ko muna sa inyo ang dagat. Kalmada pa. Sarap ng init. Dito po ako dumaan sa kabila, hindi doon sa main road. Dito po sa shortcut. So, ahon din, pero mas maikli yung daan dito kaysa doon sa kabila. So, tara po. Lakad na ulit tayo. Papasok sa school. Dumaan na yung mga bata kanina. Wala na naman akong kasabay. Mag-isa na naman si ma'am. Yan. Kung nakikita niyo po, ang aking blouse ay mahaba. Kasi mainit. Mainit na. So, may dala po akong pamalit. Pagdating sa school, nagpapalit ako ng top ng pantaas. Kasi yan po ay basa na ng pawis. Ang daming ano dito. Tawag dito sa daming to. Sambong. Sambong. Ito po ay Madre Cacao. Tataba ng Madre Cacao dito. May papaya. Kanino kayang ano to? Taniman ng kamote. Pwede namang hingi ng talbos. Yan, mga talbos na yung kamote nila. May pagdating natin doon sa unahan. Baka may kasunod ulit tayong bata. Maaga pa. Baka may mga medyo late dyan. Abutan ko pa. Pero yung mga taga Zone 3, nakita ko, alas 6 pa lang ng umaga. 6:15, parang ganun. Wala pa sikat ng araw. Dumadaan na sa bahay. Anong oras kaya sila gumigising? Siguro mga 4:30. Alas 5, nakaligo na. Para nga naman din naabutan ng araw. Ako may payong, pero yun, dahil nga siguro sa backpack, kaya nababasa ng pawis ang likod ko. Pero okay lang. Kasi nga, ayun, may ibon na lumipad. Maganda naman pagpawisan. Ito na yung pinaka-exercise ko. Morning walk. Tapos, sa hapon, ayan. Ito ang daming bulaklak. Kaya siguro madaming ibon. Kung nandito po kayo makikita nyo pagdaan ko, mga nagsisiliparan yung mga ibon. Bulaklak ng anong to? Damo. Ayun, naririnig ko sila. Doon sa unahan. Kaya hapon, habang nakahinto ako, ang daming dumadaan. Hindi kasi pwedeng dara-daratso. Kailangan may pahinga. Ayan, pagdating dito sa Willem, pahinga. Kailangan magpahinga ni ma'am. Kasi, pag hindi nagpahinga, hika ang aabuti ni ma'am. So, okay na magpahinga kasi naman hingalin. Malayo tayo sa baryo kung saan may nebulizer. Dahan-dahan lang. Tapos pahinga. Pahinga dito. Ayun. Motorsiklo.
Wala pang estudyante. Mga nauna na sila. Ito talaga, oh. Ang gaganda talaga ako sa punong to. Ang bulaklak niya puti. Bulaklak niya puti. Wala. Nandoon na sila sa unahan. Narinig ko yung mga boses. Kwentuhan. Doon tayo magpahinga. Sa susunod na lilim dito sa may kawayan. May nakikita kayong mga mga maya. Asa na kaya sila? Ayun, may motor sa likod ko. Padaan. Likod o harap? Baka, ayan, dito sa likod. Baka si Sir. Hi! Matay ka na? Sige lang. Si Sir pala yan. Walk. Nag-walk pa ako, Sir. Hinalok niya ako. Ito ang buhay ko dito, guys. Araw-araw lakad. Masaya naman. Kasi tahimik. Pag gusto niyo yung mga ganitong buhay, uwi kayo sa probinsya. Mga lugar na ganito. Kaya yung mga matatanda dyan sa baryo, malalakas pa yung tuhod. Kasi ayan, lakad lang ng lakad. Diyan kasi sa sentro, puro sakay. Kaya, minsan nakakapanghina rin ang katawan yung lagi lang sa loob ng bahay. Tapos pag naglakad ka naman kasi, wala lang hapo, puro usok. Wala man lang ganito. Sariwa yung hangin. Pwede ka magpahinga, may mga puno. Ay, may pakita ko sa inyo. Ginagawang, yan? Ginagawang bahay ng ibon. May ginagawa. Kaya siguro laging may maya dito. Gumagawa sila ng Gumagawa sila ng bahay nila. Lakad ulit tayo. Tapos dun sa lilim. Hinto ulit tayo dun. Konti-konti lang. Bukas po ay magkakaroon kami ng pa-meeting sa mga magulang. Pag-uusapan sa homeroom. Pag-usapan nila yung mga pwedeng gawin sa classroom, sa school. Tapos may mga, yun nga po, yung papunta doon sa balon. Kailangan patabasan. Kasi kawawa naman yung mga bata. Matataas na yung damo doon. Ay, thank you Lord. Dito ulit ako. Yan. Ano-ano lang yung mga puno. Pasayaw-sayaw pag may hangin. Sarap ng hangin. Hindi nyo kailangan ng aircon. Pagka nandito kayo sa ganitong lugar. Sa bahay nga po, pag madaling araw, malamig. Pinapatay ko yung electric fan. Nilalamig ako. Suppress ko pa kasi yung hangin. Kaya ganon. Hindi katulad dyan sa sentro. Kahit maghapon magdamag yung electric fan. Mainit. Konting lakad pa. Wala rin mga estudyante. Nauna na sa akin. Mga maagang nagbaglakad. Ayaw nila ng init. Sa bagay. Kasi pagdating ng classroom, wala silang electric fan. Kaya ayaw din siguro nilang
pagpawisan. Wala silang electric fan, wala pang kuryente ang school. Last year po, may vlogger si Putsaka, taga Naga. Nag-donate siya ng school supplies tsaka electric fan. Kaso di naman namin magamit. Kaya nakatabi lang dyan. Pero thank you pa din. Kasi baka sa susunod na buwan, baka magkaroon na kami ng kuryente. Dahil sa mga mabubuting loob. Kasi po kawawa naman talaga yung mga bata. Kapag sobrang init, madami pa sila. Yung grade 8 nasa 39 daw ngayong school year. 30 plus naman po lagi ang mga estudyante. So, ayan. Malapit na ulit ako sa school. Pag nakita niyo na yung bubong, andyan na. Malapit na ako. So, yun lang po for today's video. See you tomorrow. Bye-bye.